ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang komento nga po ng isang biblical scholar sa ating mabuting balita sa araw na ito, kahangahangang panlabas, sayang, ngunit bulok naman ang kalooban. Maganda ang pakikiugnay natin sa ating kapwa, ngunit sa ating personal na relasyon sa Diyos, tayo ay napakalayo. Walang tunay na kapayapaan. Lahat ay pawang pagpapanggap lamang. Sa aking pagninilay, may tatlong paraan kung paano nagpapanggap ang isang tao. Una, yes means yes, no means no. Kung ayaw natin sa isang bagay, wag. Kung gusto natin, sige. Kadalasan yan sa mga taong may pinaglilingkuran. Kahit ayaw mo nang gawin yung isang bagay dahil nakapasa ilalim ka dito sa hierarkiya o sa tungkulin mo, susunod ka na lang. Parang yung isang driver, pag sinabi ng amo niya, bilisan mo, bilisan mo. Anong gagawin ng driver? Siyempre, bibilisan niya. At kapag nahuli ng overspeeding, sino ang magbabayad ng ticket? Yung kawawang driver. Hindi pinapagawa din yung mga sasakyan. Paano pag nadisgrasya yung sasakyan o yung driver? Ang gagawin na lang ng driver, dadahan-dahanin niya sa expressway para hindi magkalasog-lasog ang mga gulong ng sasakyan. Minsan daw pumarada sila sa isang parking area. Binuksan ng amo yung pinto. Nabangga yung kabilang sasakyan. Sino nagbayad ng nabangga? Yung driver pa rin kasi daw hindi maayos ang pagkakaparada. Ang problema, yung amo, araw-araw sa simbahan. Ano ang gagawin natin sa sitwasyon na ito? Pangalawa, yung isang teacher, pinagpasapasahan siya, di umano, sa load. Pasukan na, wala pa rin siyang teaching load. Senior teacher siya. Sabi niya ganon, anong gagawin ko? Paano ko gagawa ng mga lesson plan? Hanggang ngayon, hindi pa ako binibigyan ng assignment. Sino yung mga pinapaboran nyo dito? Yung mga bago nyo ring paborito. Nung nagreklamo na siya, umiyak na siya at lahat, binalik siya doon sa level niya, sa grade 9. Ang tanong, paano pa siya makakagawa ng mga teaching materials niya? Ang hirap daw makisama sa mga co-teacher niya kasi pinagtutulong-tulungan na siya. Ang sabi niya, magre-retire pa naman ako, ganito ang ginagawa niyo sa akin. Sabi ko, paano ka nabubuhay araw-araw? Father, may library naman. Kung hindi nila ako kausapin, di wag. Pangatlong sitwasyon, yung asawa, akala natin na lalaki lang ang nambubugbog. Ang araw-araw na ginawa ng Diyos, may babae pa lang ng gugulpe. Kasi pagka hindi nagbigay yung asawa ng pera, ang ginagawa pala nitong babae, pinaglihi sa bingo. Tapos yung mga anak, hindi inaasikaso. Malakas pang manigarilyo at higit sa lahat, malakas din uminom. Pagka hindi nakakapagbigay yung asawa, nananakit, nanghahampas ng kung ano-ano, ng mga gamit sa bahay, nagwawala. Terrible. Pero pag tinanong ng mga anak yung tatay, tay,
kumusta ka? Sasabihin ng tatay, anak, okay lang ako. Bakit? Siyempre, para sa mga anak niya, ginagawa niya yun, alang-alang na lang sa kanyang mga anak. Marahil ito'y isang uri ng pagpapanggap, pero meron din mga pagpapahalaga na tayong makukuha. Una, pagpapakababa, pagsunod. Kahit ayaw na natin, ginagawa natin. Pangalawa, pagtitiis. Kahit mahirap makisama, araw-araw mo nakikita yung mukha ng mga kasamahan mo, nagagawa mo. Pangatlo, yung pakikisama. Alang-alang na lang sa higit na mas mahalaga. Ito po yung sa pagninilay ni San Agustin. Napakaganda po nung sinabi niya sa mga tatlong sitwasyon na ito. Alam mo, malubha at sugatan yung sitwasyon natin. Pero ang makalunas lang nito at makakagamot, tanging sarili lang natin. Pangalawa, yung pawiin natin yung galit natin. Kapag napawi na natin yung galit natin, masigit nating malulunasan, makikilala yung sarili natin, magiging mabuti yung sitwasyon. At yung pangatlo po na sabi ni San Agustin, makinig kayo sa akin, kayong mga naghihirap. Ano man yung pagkukulang nyo, basta alam nyo na maayos ang relasyon ninyo sa Panginoon, ito ay magiging mabuti. Nandoon yung pagtanggap natin sa mga bagay-bagay.